Ang mga pinakabagong balita at mahalagang issue na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Doon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa ngayon po ay Pinsala. ang mga unang balita. Bago pa man humina at naging low pressure area ang Bagyong Luis, nagdulot ito ng malakas na ulan at baha sa ilang bayan at lungsod sa Pangasinan. Dahan-dahan ang pagtakbo ng mga motorista dahil sa naipong tubig sa Dagupan, Calasiao Road. Patuloy na binabantayan ng lokal na pamahalaan ng Calasiao ang mabababang lugar, lalo na sa mga malalapit sa Marusay River. Ayon sa isang residente, nagiging lampas taong baha roon kapag tuloy-tuloy ang ulan. Binahari ng Tapwak Road sa Dagupan City. Tumaas din ang baha sa ilang residential area dahil sa high tide at ulang dala ng bagyo. Sa Alaminos, nagbabala ang Barangay Kibuar Council na malapit ng umapaw ang kanilang dam. Inabisuhan nila ang mga residente na iwasang lumapit sa dam at mga ilog habang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon. Naranasan din ang malakas na ulan na hatid ng Bagyong Luis kahapon sa Aurora. Sa bayan ng Dipakulaw, binahangin ang kalsada malapit sa spillway sa Barangay Dianed. Ayon kay News Cooper Mark Mico Belen, umabot kasi doon ang tubig mula sa spillway kasunod ng pag-ulan at pagbagsak ng tubig mula sa kabundukan. Naging pahirapan tuloy ang biyahe ng mga motorista at residente. Sa ilang kalsada naman, humambalang ilang bato at lupa mula sa gumuhong bahagi ng bundok. Agad nagsagawa ng clearing operations ang LGU. Tumanggi maghain ng plea si Senador Dante Marcoleta para sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 o yung batas na nagbabawal sa mga public official na tumanggap ng anumang regalo. Ayon sa abogado ng senador, may nakabinbim pa kasi silang mosyon sa Korte Suprema dahil dyan Sandigan Bayan ang naghain ng not guilty plea para kay Marcoleta. Naghain naman ng not guilty plea ang kapwa-akusado ni Marcoleta na si Aristotel Viray. Si Viray ay sinasabing nagbigay ng 20 million pesos kay Marcoleta noong January 9, 2025. Panahong kongresista pa si Marcoleta. Napag-iiwanan na raw ang edukasyon sa Pilipinas ayon sa isang organisasyon. Bukod kasi sa kakulangan sa mga silid-aralan at guro, malaking problema sa bansa ang mahigit 20 milyong Pilipinong functionally illiterate. Narito po ang aking unang balita. Poverty is a natural stage in life. When a child is body digent to grow. Grade 5 na ang 11 anyos na batang ito na itago natin sa pangalang Tonton. Hirap pa rin siya sa pagbabasa at lalong hirap siyang maintindihan ang mga salitang nababasa niya. Nahirapan po. Mahaba po yung pinapabasa sa amin. Na ano po ako naiiwan. Nalungkot po kasi naiiwan ako. Napansin na raw ito ng kanyang ina at mga guro noong grade 3 pa lang siya, kaya pinasok siya sa TALAS program o Tutorials to Advanced Learners Academic Skills, isang programa ng lokal na pamahalaan para i-tutor at tulungan ang mga estudyanteng magbasa at mapaunlad ang kanilang literacy at kakayahang matuto. Pero tila hindi pa rin sapat. Tingin ng kanyang ina, kulang daw po siya sa practice sa pagbabasa, ganun. Binigyan siya ng reading materials para mabasa niya, hindi niya rin naman po nababasa. Minsan po binabasa niya, minsan po kasi naglalaro. Magpa-practice pa daw po kasi ngayon daw po pag hindi siya nakabasa, pag ganun pa rin po yung pagbabasa niya, ibabalik na daw po siya ng grade 5. Babalik ng grade 5? Opo. Kasi kailangan niya po kasi matuto siyang totally magbasa. si Tonton isa lang sa 24.8 million na functionally illiterate na Pinoy ayon sa Philippine Business for Education o PBED. Ibig sabihin, kaya niyang magbasa at magsulat ng simpleng mga salita, pero hindi na nila maintindihan ang mga mas komplikadong mga salita o pangungusap. At di rin nila gaanong magamit ang pagbabasa at pagsusulat para sa pang-araw-araw na pamumuhay o trabaho. 1991, Konting Storytelling. That year, first EDCOM or yung EDCOM 1, it already flagged 14.5 million functionally illiterate Filipinos. 35 years later, that figure nearly doubled
to 24.8 million. The learning crisis is deep, it is widespread, and it is persistent. Sa mga resulta ng Trends in International Mathematics and Science Study o TIMSS, halimbawa, palaging kulelat ang Pilipinas sa math at science sa loob ng mahigit 2 dekada. Noong 1999, pang-36 ang bansa sa 38 na bansang kasali. Pagsapit ng 2019, umabot sa historic baseline low ang Pilipinas. Kulelat ang Pilipinas o pang-58 sa 58 na kalahok sa Grade 4 Math at Science. Pero ang mas nakakabahala pa raw, 99.53% of senior high school graduates are leaving basic education without having mastered the core competencies required of them. This is a problem that's not just poverty anymore, it's really a system problem that affects everyone. kaya kung ilalarawan daw ng PBED ang estado ngayon ng edukasyon sa ating bansa, left behind. Because while the Philippines has moved forward in many respects, too many Filipino learners have not moved forward with it. What makes this particularly troubling is that none of this is new. hindi rin lamang kakulangan ng tinatayang 23,000 na guro ang problema, malaki rin ang kakulangan sa mga silid-aralan. Ayon sa PBED, umaabot na sa 165,000 ang kulang ng mga classroom. Lumalala rin ang job skills mismatch dahil hindi tumutugma ang mga kasanayang taglay ng mga nagtatapos sa mga pangangailangan ng mga employer. That should concern every business leader because an education crisis eventually becomes an economic crisis. If we want to fix Philippine education, one thing has to be true above all else. Education policy must outlast politics. Paano? 5 things. Please bear with us. Unang-una, we need to insulate education policy from political transitions. Hinikayat din ng PBED ang mas malaking pamumuhunan sa early childhood care and development, pagpapalakas ng mga lokal na pamahalaan at paaralan sa paggamit ng pondo, mas malawak na partnership sa pribadong sektor at paghalal ng mga pinunong maglalagay ng edukasyon bilang pangunahing prioridad. A great deal has been done. Our message is that we no longer have the luxury of doing things slowly. The pace of reform is still nowhere near the scale or urgency of the crisis. Hiningan namin ang reaksyon ukol dito ang Department of Education at ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, karamihan sa mga data ng PBED ay outdated na raw. Ito ang unang balita. Mariz Umali, GMA News.